Hello mga kasay, new day, new work. Bad trip ako kagabi mga kasay. Alam naman namin na every Wednesday nag-iinuman yung mga amo namin dito mga kasay. Pero that time magsi 7 o'clock na kaya kumain na kami at dahil hindi nag-gym yung anak ng amo namin. Kaya akala namin wala na kaming aantayin. Kaya yun, bigla silang dumating mga kasay at iinom pa pala sila. At akala ko hanggang 12 o'clock na naman sila uuwi mga kasay. Mabuti na lang at 9 o'clock umuwi na rin sila. Hindi naman pwede na matutulog na kami tapos sila nandyan pa nag-iinuman. At syempre mag-aantay kami hanggang what time sila matapos at magliligpit pa kami kapag umuwi na sila. Chinek ko pala yung room 5 and 6 dahil nga may parating kami na guest mamaya. Hindi pa nga namin sure kung ilan sila yung darating mamaya. Basta more or less mga 20 persons daw. At ang guest natin ngayon ay galing pa sa iba't ibang lugar dito sa Philippines dahil daw mag-attend sila ng wedding sa Saturday sa family nila dito sa Sipalay. At mabuti mga kasay dahil hindi nagpadala ng labahan yung asawa ng amo ko ngayon. Ayan mga kasay, continue sa ating life story time. Alam nyo mga kasay, marami na din akong work na pinagtrabahuan noon. Iba't iba din yung mga amo ko at iba't iba ding mga trabaho yung mga inaplayan ko noon. At dahil nga hindi tayo nakapagtapos, ito lang nga yung mga trabaho na pwede natin maa-applyan dito sa atin sa Pilipinas. Alam nyo mga kasay, hindi naman ako kagandahan. Nakapagtaka lang na bakit nung elementary at high school ako, marami talaga nagkagusto sa akin. At kahit nga nakapagtrabaho na ako, kahit yung best friend ng anak ng amo ko ay nagkagusto rin sa akin. Ano kayang mayroon? Iwan, basta ang sa isip ko noon, hindi ako mag-boyfriend. At syempre, gusto ko makatapos ng pag-aaral, makagraduate at makapaghanap ng magandang trabaho. At syempre, para makatulong sa pamilya. At hanggang sa dumating nga yung first love ko at nakapunta ako ng Dumaguete. At ayan kung sino sa inyong nakarinig na ng teleserye ko. At ito na yung karugtong natin. At dahil nga sa cellphone, nagka-communicate na kami ng first love ko noon. At nasabi niya nga na may 4 na anak na siya at nag-asawa na siya doon sa Maynila. At sa kasamaang palad, ang asawa niya doon sa Maynila ay may stage 4 cancer daw at mamamatay na. At dahil sinabihan ko na rin siya noon na kapag gusto niya mag-asawa doon sa Maynila, okay lang sa akin. Kaya binaliwala ko na rin yung sa amin. At medyo naawa din ako sa lahat ng mga sinabi niya pero hindi na talaga ako gustong makipagbalikan pa sa kanya. At that time, medyo nakamove on na din ako mga kasay. Siyempre sa mga sakit, sa mga paghihirap at saka sa mga pag-alala. At hanggang sa nakilala ko si Joel sa Shakey's na pinagtatrabahuan ko. At dahil medyo nakamove on na ako at nalaman ko na rin na nag-asawa na rin si Christian doon sa Maynila. At nag-decide na rin ako mga kasay na magka-boyfriend ulit. Dahil mabait naman si Joel kaya nag-decide na lang kaming dalawa na magsama na lang. Kaya lang medyo may problema dahil dalawa kami nagtatrabaho sa Shakey's. At nabalitaan ng may-ari na umalis na daw ako sa taas ng Shakey's at nagsama na kami. At kinausap ako mga kasay ng isa sa may-ari ng Shakey's na bakit daw ako umalis. At ang sabi ko, gusto ko na rin itama yung love life ko at gusto ko na rin mag-asawa. At sinabihan ko yung may-ari na kapag hindi pwede na dalawa kami dito nagtatrabaho, pwede naman na alisin yung isa sa amin. At laking tuwa ko dahil sinabi ng may-ari na walang aalisin sa amin dahil daw pareho kaming magagaling sa trabaho. At hanggang sa nagpatawag naman ng meeting yung manager namin. At nataka ko dahil bakit ako lang yung tinawag sa meeting. Ay dahil yung mga friend and best friend ko doon, sila yung pakanan sa lahat. Ay dahil umiba na daw ako at hindi na ako sumasama sa kanila kapag pupunta sa mga birthday, sa party, or sa mga fiesta doon. At ang sabi ko lang, hindi naman ako nag-iba. Yung nag-iba lang doon ay dahil itatama ko lang talaga yung love life. At may blessings naman na dumating dahil that time nakakuha na naman ako ng Employee of the Year. At hanggang sa nabuntis na naman ako sa unang anak sa pangalawang lalaki. At hanggang sa nanganak na ako mga kasay. At that time, isa na akong cashier at Employee of the Year pa.
At sa kasamaang palad mga kasay at sa lahat ng mga blessings na na-receive ko at sa marireceive pa ay dahil sa mapopromote na sana ako ng isang supervisor at doon ko pa nabalitaan na nagka-problema sa Shakey's. At hanggang sa susunod, kita-kits ulit!